Ang muling pagbangon ni Daniel. Isang malamig na gabi sa gitna ng kagubatan, nakatayo sina Mira at Mara sa bilog na bato kung saan isinagawa ang ritual ng muling pagbuhay kay Daniel. Ang paligid ay napuno ng mabangong usok mula sa mga halamang sinunog, at ang pulang bato ng sumpa ay nagliliyab sa gitna ng bilog. "Handa ka na ba, Mira?" tanong ni Mara, kinakabahan. Tumanggo si Mira, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang lumang aklat ng mga sinaunang orasayon. "Daniel, bumalik ka sa amin," bulong ni Mira habang binibigkas ang mga salita ng ritual. Biglang umikot ang hangin sa paligid nila. Nagliyab ang pulang bato at lumabas mula rito ang isang malakas na alon ng enerhiya. Sa gitna ng liwanag, unti-unting lumitaw ang anino ni Daniel. "Mira," mahina ngunit malinaw niyang tinig. Bumagsak sa lupa si Mira, napuno ng luha ang mga mata. "Daniel," ngunit habang papalapit si Daniel, may kakaiba silang napansin, ang kanyang mga mata ay hindi na katulad ng dati. Ang kanyang balat ay tila bahagyang nagiging abo, at ang kanyang bawat galaw ay parang may nakatagong bigat. Ang alamat ng pusong itim. Sa mga sumunod na araw, nagmistulang normal ang lahat. Bumalik si Daniel sa kanilang tahanan, at tila masaya ang kanilang pamilya. Ngunit hindi nagtagal, nagsimula nang magpakita ang mga kakaibang pagbabago. "Hindi ko maintindihan," sabi ni Daniel isang gabi habang nakatingin sa kanyang kamay. "Pakiramdam ko, hindi ako ganap na buhay." Si Mira, puno ng guilt, ay pilit na tinatakpan ang kanyang takot. "Nandito ka na. Iyon lang ang mahalaga." Ngunit alam ni Mara na hindi iyon totoo. "May mali, Mira," bulong niya sa kapatid. Hindi na siya ang dating Daniel. Ang pagdating ng dilim. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula nang magpakita ng kakaibang ugali si Daniel. Madalas siyang naglalakad ng walang direksyon sa gabi, nakatitig sa kawalan habang bulong ng mga hindi maintindihang salita. Isang gabi, natagpuan ni Mara si Daniel sa likod ng bahay, nakaluhod sa lupa habang tila sinusundan ang mga anino sa paligid. "Daniel?" tanong ni Mara, nanginginig ang boses. Lumingon si Daniel, at nakita niyang nagbago ang mga mata nito, naging kulay dugo. "Kailangan kong bumalik doon." "Bumalik saan?" "Sa mundo ng mga anino." Ang malagim na kapalit. Hindi nagtagal, nalaman ni Mira at Mara ang katotohanan mula sa lumang aklat. Ang sinumang muling binuhay sa pamamagitan ng sumpa ay magiging tulay ng mga anino upang makapasok sa mundo ng mga buhay. Kapag hindi natin napigilan ito, magiging pinto si Daniel para sa kanila. Paliwanag ni Mara habang nagbabasa ng orasayon mula sa aklat. Hindi ko kayang mawala siya ulit," sigaw ni Mira. Ngunit alam nilang wala silang ibang pagpipilian. Kailangan nilang pumili, iligtas ang mundo mula sa sumpa o panatilihin si Daniel kahit na maging dahilan ito ng pagkawasak ng lahat. Ang pagbukas ng pinto. Mabilis na lumipas ang mga araw, at ang presensya ni Daniel ay nagdulot ng pagkapraning sa paligid. Ang dating tahimik na gabi ay napuno ng mga hindi maipaliwanag na bulong. Sa tuwing susulyap si Mira sa kanyang asawa, ramdam niyang may bahagi nitong hindi na kayang bumalik sa dati. Sa isang gabi ng bagong buwan, muling narinig ni Mira at Mara ang nakakakilabot na boses mula sa mga anino. "Ang pintuan ay bukas na. Handang-handa na kaming pumasok." Tumayo ang balahibo ni Mara. "Mira, oras na para kumilos. Kung hindi natin isasara ang pinto, ang sumpa ay kakalat. Ano ang dapat nating gawin?" tanong ni Mira, hawak ang kamay ni Daniel na nanlalamig. "Kailangan nating dalhin siya pabalik sa bilog ng bato kung saan natin siya binuhay," paliwanag ni Mara. "At doon natin isasara ang pinto gamit ang ritual ng pagtatanggal. Ang sakripisyong hiniling." Habang naglalakad sa kagubatan patungo sa bilog ng bato, napansin nilang lumalakas ang hangin at umiitim ang langit. Parang ang buong kalikasan ay nagrereklamo sa kanilang presensya. "Huwag kang mag-alala, Daniel," bulong ni Mira. "Ililigtas kita." Ngunit biglang huminto si Daniel. "Hindi niyo ako kailangang iligtas," sabi niya sa malamig na tinig. "Ako na ang tulay, at hindi na ako aalis sa kanilang mundo." Nagulat si Mara nang makita ang katawan ni Daniel na nagiging mistulang anino, unti-unting naglalaho at muling nagiging buo. "Mira, ngayon na," sigaw ni Mara habang inilatag ang lumang aklat sa lupa. Binigkas nila ang sinaunang mga salita, habang lumilindol ang lupa at bamuka ang paligid. Sa gitna ng kaguluhan, isang malaking pintuan na may mga nakaukit na simbolo ang lumitaw.
Mula rito ay nagsimulang lumabas ang mga nilalang na may maitim na balat at naglalagablab na mga mata. Ang huling desisyon. Mira, sigaw ni Mara, kailangan mong pumili. Isara ang pinto o hayaang manatili si Daniel. Napuno ng luha ang mga mata ni Mira. Hindi niya kayang mawalan ulit ng mahal sa buhay, ngunit alam niyang kung hindi niya isasara ang pinto, ang mundo nila ay magugupo ng kadiliman. Mahal kita, Daniel, bulong niya habang hinawakan ang malamig na pisngi ng asawa. Pero kailangan kong gawin ito. Sa huling pagkakataon, niyakap ni Mira si Daniel bago sinelyuhan ng huling oras sayon ang pintuan. Isang nakakasilaw na liwanag ang pumuno sa paligid, at narinig nila ang huling sigaw ni Daniel bago tuluyang mawala. Mira, salamat sa pagmamahal. Bagong simula, sa pagsikat ng araw, tahimik na ang kagubatan. Wala na ang mga anino, at muling naging mapayapa ang mundo ni Mira at Mara. Bagamat masakit ang pagkawala ni Daniel, natutunan ni Mira na bitawan ang kanyang takot at galit. Sa tulong ni Mara, bumangon siya muli at pinili ang buhay para sa kanilang mga anak. Mira, nagawa natin, sabi ni Mara habang tinatapik ang balikat ng kapatid. Oo, sagot ni Mira. Pero hinding-hindi ko makakalimutan si Daniel. Habang nakatingala sila sa kalangitan, isang mainit na simoy ng hangin ang dumaan sa kanilang paligid, parang yakap mula sa isang mahal na nagpaalam, ngunit nanatiling nagmamahal. Ang nilalang na nakatakas. Sa paglipas ng mga linggo, unti-unti nang bumabalik ang normal na buhay ni Mira at Mara. Tila tapos na ang kanilang pakikibaka laban sa dilim. Nagsimula na ulit silang magtanim sa likod ng bahay, at masayang naglalaro ang mga anak ni Mira sa liwasan. Natapos na rin ang bangungot, sabi ni Mara habang pinupunasan ang pawis sa noo. Ngunit sa ilalim ng payapang tanawin, may isang bagay na hindi nila alam, may nilalang na nakalabas mula sa pintuan bago ito tuluyang naisara. Sa kakahuyan, isang mabangis na halimaw na may hugis tao ngunit may itim na balat na parang usok ang tahimik na nagmamasid mula sa anino ng mga puno. Ang mga pulang mata nito ay nagliliyab habang sinusundan ang bawat hakbang ni Mira at ng kanyang pamilya. Mga kakaibang palatandaan. Isang gabi, habang tahimik na natutulog ang lahat, nagising si Mara sa isang kakaibang tunog mula sa labas ng bahay. Mira, may naririnig ka ba? Bulong niya habang dahan daw ang bumangon. Wala naman, sagot ni Mira, inaantok pa. Ngunit hindi matahimik si Mara. Lumabas siya ng bahay, dala ang isang lampara, at naglakad papunta sa kakahuyan. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang mga yapak sa lupa, malalalim at may bakas ng matatalim na kuko. Mira, bumalikwas si Mara pabalik ng bahay. May kung anong nilalang ang narito. Ang pag-atake. Kinabukasan, nagising ang buong bayan sa isang kagimbal-gimbal na balita. Natagpuan ang mga katawan ng mga hayop sa bukid, wala ng laman ang kanilang mga mata at ang laman ng mga katawan ay tila hinigop ng hindi nakikitang puwersa. May halimaw na nakatakas mula sa pintuan, sabi ni Mara habang nagbabasa mula sa lumang aklat ng mga ritual. Pero paano? Nasara na natin ang pinto. Tanong ni Mira na puno ng kaba. Ito na ang kinatatakutan ko, sagot ni Mara. Hindi lahat ng anino ay natatapos sa dilim. Ang ilan ay natututo ng mamuhay kasama ng liwanag. Ang paghahanda. Alam nilang hindi nila maaaring hayaang manatili ang halimaw sa kanilang mundo. Kailangan nilang harapin ito bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanilang buhay. Mira, may isa pang ritual na maaaring gamitin, sabi ni Mara. Ngunit mas mapanganib ito kaysa alinman sa mga nagawa natin noon. Ano ang kapalit? Tanong ni Mira. Tayo mismo. Kailangan nating ilagay ang ating mga sarili sa gitna ng mundo ng mga anino upang makulong ang halimaw. Bagamat puno ng takot, alam nilang wala silang ibang pagpipilian. Ang pagbabalik ng hinala. Dahil sa mga nangyari ang mga tao ang naghinala na sa kanila at sa loob ng maraming taon, tahimik na namuhay ang pamilya ni Mira at Mara. Ngunit hindi nakalimutan ng mga matatanda ng bayan ang misteryosong kasaysayan ng kanilang angkan. Ayon sa mga lumang kwento, ang pamilya nila ay may kaugnayan sa mga sinaunang ritual na may kapangyarihang magbukas ng pinto patungo sa mundo ng dilim. Matapos ang sunod-sunod na kababalaghang nangyari, ang pagpatay sa mga hayop at ang malamig na hangin na dumadaloy kahit sa tag-init, muling nabuhay ang mga haka-haka tungkol sa kanilang pamilya. Mula pa noon, sila na ang nagdadala ng malas sa bayan. Sigaw ng isang matandang babae sa plaza.
Kung hindi natin sila palalayasin, baka lahat tayo ay lamunin ng sumpa. Ang pag-aalsa ng bayan. Isang gabi, nagtipon ang mga tao sa harap ng bahay ni Mira at Mara. Nagtataas sila ng mga sulo habang sumisigaw ng galit. Lumabas kayo, sigaw ng isang lalaki. Ibalik ninyo ang kapayapaan sa bayan o umalis kayo rito. Nagulat sina Mira at Mara sa kaguluhan. Bakit nila tayo sinisisi? Tanong ni Mira, takot na takot. Dahil alam nila, sagot ni Mara. Hindi na natin maitatago ang katotohanan. Lumabas si Mara sa harap ng mga tao. Hindi kami ang kalaban nyo, sigaw niya. May nilalang na nakatakas mula sa dilim. Kailangan nating magtulungan para mapigilan ito. Ngunit hindi nakinig ang mga tao. Isa sa kanila ang nagtapon ng bato na muntik nang tamaan si Mara. Sinungaling, sigaw ng isang babae. Kung hindi dahil sa inyo, wala tayong ganitong problema. Ang malagim na babala. Habang nagkakagulo ang mga tao, biglang lumamig ang paligid. Nawala ang ingay ng gabi at napalitan ng nakakakilabot na katahimikan. Mira, bulong ni Mara. Narito na siya. Mula sa kakahuyan ay lumabas ang halimaw na nakatakas mula sa pinto ng dilim. Ang kanyang maitim na katawan ay nagmistulang usok na bumalat sa paligid, habang ang mga pulang mata nito ay nagliliyab. Nagkagulo ang mga tao, nagtatakbuhan sa takot. Hindi ito totoo, sigaw ng isa itong sumpa. Mara, kailangan na nating tapusin ito, sabi ni Mira habang mahigpit na hawak ang lumang aklat. Ang huling ritual. Habang nagkakagulo ang bayan, pumwesto sina Mira at Mara sa gitna ng plaza. Binuksan ni Mara ang aklat at sinimulan ang pagbasa ng mga sinaunang salita. Ang hangin ay umikot ng mabilis, at ang lupa ay nagsimulang lumindol. Kailangan nating dalhin siya pabalik sa kanyang mundo, sabi ni Mara. Ngunit bago nila matapos ang ritual, biglang lumitaw ang halimaw sa kanilang harapan. Mira, bulong nito sa isang malalim na tinig. Isuko mo ang iyong kaluluwa, at titigil ang lahat ng ito. Hindi sumagot si Mira, sa halip, mas pinatibay niya ang kanyang loob. Hindi mo kami madadala. Sa huling pagkakataon, binigkas ni Mara ang pangwakas na orasayon. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumalat sa plaza, at narinig nila ang nakakakilabot na sigaw ng halimaw bago ito tuluyang nilamon ng liwanag. Pagwawakas ng sigwa, sa wakas, tumahimik ang paligid. Nawala ang dilim, at unti-unting nagbalik ang liwanag ng buwan. Tahimik na nagmasid ang mga tao, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Pasensya na, bulong ng matandang babae na dati nag-akusa kina Mira at Mara. Nagkamali kami, ngunit hindi na sumagot sina Mira at Mara. Alam nilang may natitira pa ring tanong, at posibleng panganib sa hinaharap.